Dito kami ngayon sa factory yung sa Fatima, dito sa Portugal. So lahat dito, original and made from here mismo. Dito sa place na to, dito nila ginagawa. So made in Portugal, lahat ng items na nakikita nyo dito. So yan. So ayan yung mga rosary na bracelets, iba-ibang klase. Yan, tapos meron din silang mga rosary mismo na yung buong rosary. Tapos, ayan. So maraming mga souvenirs dito, original lahat yan. Okay, mamaya pupunta kami dun sa mismong Fatima. So ito marami kang mabibili na mga ganyan. Ayan. So, si Virgin Mary, si Fatima. Ayan, sa marami. Okay, see you mamaya dun sa Fatima mismo. So, andito kami ngayon sa Fatima, dito sa Lisbon, Portugal. Ito yung place, exact place kung saan nagpakita si Virgin Mary dun sa tatlong bata. Ang apparition actually is sa isang tree. But ang ginawa raw ng mga tao, because of the apparition, pakonti-konti, pinuputol nila yung parts of the tree for, siguro para for safekeeping or for a souvenir or something hanggang sa namatay yung tree. So, ginawa itong chapel. Dito, andyan ito yung original place. Tsaka, pero yung, yung statue ni Virgin Mary, dinala nila after na bless, dinala sa Ukraine. Kaya lang, I'm not sure kung ano na ang nangyari. Hopefully, intact pa rin because of the war. So, yan. Diyan yung mismong, diyan mismo yung exact location kung saan nagpakita si Virgin Mary sa tatlong bata. 1970. So, ito naman yung church that was built. 1927. Okay, 1927. So, 10 years after ng apparition. Okay. So, yun. So, 10 years after the apparition, they built this church. So this is the first church. This is the first one, right? Tapos dun yung, ito kasi, no, I mean church. Ito kasi yung chapel where the apparition happened. Yung isa, itong church. But they built another new church, a bigger one, which can accommodate 8,000 people. But almost every Sunday raw, yung mga nagsisimba raw dito, is always more than 8,000 people. So makikita mo around the new church, marami pa ring tao. Punong-puno yung loob na 8,000 ang capacity, plus meron pa sa labas na mga nagsisimba. And then makikita natin yung cross. May isang malaking cross doon. Ito, tingnan niyo yung mga bata as early as siguro mga kinder ito. Nag-excursion or, yeah. Parang, so dito raw sa sa area na to, ang makikita mo shops, hotels, and restaurants. Kaya nung nag-pandemic daw, affected daw lahat ng businesses. So hirap din yung mga tao na andi dito na ang source of living is yung business for the tourist. Okay, so papasok kami dun sa church. So babay na muna. Okay, so andito na kami sa Fatima.
At ang una naming pupuntahan is itong church na to. Ito yung first church na binild dahil dun sa nangyari na apparition. So we're going inside and mukhang merong mass. Papasok kami. Mas maraming tao eh. So meron silang holy water. Meron sila nung para sa holy water, kaya lang, lumabas na kami ng church. Kasi binigyan lang kami ng 1 hour limit ng aming tour guide. Hindi kami pwedeng magtagal kasi may iba pang lugar na pupuntahan. So yung water, yung para sa holy water, walang water ngayon dahil sa pandemic, sa COVID. Tapos ito, dito pag nakaharap ka sa church, on the right side, yan yung Station of the Cross at meron din sa kabilang side. And then, dun sa kabilang side naman, up ahead, yan yung new church. They built it only just a few years ago. 20 Yeah, 20 something lang. Ang capacity ng church na yan is 8,000 people. Pero every Sunday raw, more than 8,000 ang nagsisimpa dito, like every Sunday. So, may mga tao sa labas na ng church dahil hindi na ma-accommodate sa loob. And last October 13, ang dumating na mga tao dito was 90th anniversary nung sa apparition. So, 287,000 people ang dumating dito. So siguro napuno ito, lahat yan, kasi 287. The capacity of the church is only 8,000 and 287,000 people ang pumunta dito. Tapos ito, may makikita kayong chapel. So that's where the apparition happened. Yan yung exact location. Pero we were looking for a big statue of Virgin Mary, pero wala raw pala noon. Merong isang maliit lang doon, pero that's the exact place kung saan makikita nyo yung statue ni Virgin Mary. Yan yung mismong exact place ng apparition, doon sa tatlong bata. Meron daw isang statue na binless ni Pope. I'm not sure sinong Pope yun, na after na na-bless, dinala sa Ukraine. But then may war doon ngayon, so hopefully naman hindi nasira yung statue ni Virgin Mary. So makikita nyo rin today, ang daming mga maliliit na bata. I think mga ano lang to, mga kinder or even younger. So dinadala sila dito. Kanina naman, meron ding mga nagpipray dyan. Tapos you can also light candles. So ito. Ngayon ang Teka. Ang cute-cute ng mga bata, ang liliit. So, eto. Ang ano raw, dito sa exact place na to, yung apparition, nagpakita sa isang tree.
sa may tree yung sa tatlong bata. And what happened was, dahil nga dun sa apparition, people started to cut little, like small pieces of the tree hanggang sa namatay yung tree. So instead they decided to build a chapel here. So ito yung first chapel. And then that church, and then yung big church. So yan. Malaki rin siyang church. But not as big to accommodate a lot of people. So yan. So at least we were here October. Andito na ba tayo October 13? Wala pa pala. Yeah, so at least ngayon hindi ganun kadami ang tao. So it's a good time to visit. Yeah, may malaking cross banda doon sa dulo. Tapos dito nga pala yung mga kung gusto mo mag-offer ng candles. Dito yan sa area na yan. Ayan. If you want to pray and light a candle. Yeah. So, pasok tayo. Paano tayo makapasok? Dito. Dito. Pasok kami. So ayan, may malaking fire. I think this is where you would light a candle. So ayan yung mga, is that candles? Yeah. Tapos ito, ayan. So ano rin, yung mga wax din to, no? Mahahabang candles. Ayan, no? So dyan mo ilalight yan. Bakit yung mahaba? Mas mabang kandila, mas mahaba. Or you can also light it up there sa iba pang mga candles na andyan. So, yan. Pwede kang maghanap po by donation. Yeah, by donation. Candles are free, tapos by donations na lang if you want to donate money to the church. Ayan. So maraming nagpupunta dito, but we're lucky na hindi ganun ka-crowded today. Ayan. So I think this is it. So, wala pala yung nakikita namin. Dito pala yung, hinahanap namin yung malaking statue ni Fatima, but wala palang ganun. So, yung ano lang pala, yung pictures lang pala ang malaki. Okay, so, bye-bye na muna at naghihintay ang aming tour guide. Okay, bye! So, dito sa parang white lane na yan. Diyan yung mga siguro may mga petition sila for something, may mga prayer requests, so yan sila nakaluhod na naglalakad on their knees. Yan, may mga dala silang containers. Ito yung holy water. So, ang water dyan sa mga fountains, blessed na siya. So,
So meron din pala siyang faucet. Okay. And so marami yan siya sa iba-ibang dito sa paikot na ano ba to? Itong circle na to. Mga ilan, marami rin mga faucet. Siguro kung maraming tao, busy to. So ayan, merong ganda-ganda ng malaking containers, merong maliit na containers. Kasi blessed na yung mga tubig na lumalabas na. Ito yung bagong church. Pasok tayo sa loob. Okay, so andito kami ngayon sa isang malaking church, Monasterio de Batalha. Meron ditong statue si Pereira. Bale, ito siya, malaki ang naging part niya sa 14th century. 14th century nitong lugar na to kasi siya ang nagpanalo ng, is it a war? Battle. Battle pala. Battle. Against Spain this, and French. yes, okay, against Spain and French. Tapos, may significance pala yung nakataas yung paa ng kabayo kasi ibig sabihin, he didn't die in battle but he died of something else. Pero hindi siya namatay during battle. Okay, so yan yung church. May mga gargoyles dito sa church na to. So yung mga mason na gumawa ng mga gargoyles, ano pala yan, lahat pala ng gargoyles, it doesn't matter kung saang place. Kaya iba-iba ang mga itsura. Kasi yan lang yung free time ng mga mason na gumawa ng kung anong gusto nilang gargoyles. The rest of the building, kailangan sundin nila kung ano yung specification. Gothic style. Yeah, so Gothic style, itong church na to, 14th century. Tapos itong church, alam ko na ngayon kung bakit ganyan yung mga colors. Kasi ano siya pala, made of limestones. And medyo malambot siya. So, mahirap din daw linisan. And hindi rin nila ma-repaint. Kaya ganyan itsura. Pero ito ang pinakamagandang part ng church for me. Ito yung, tingnan nyo yung mga figures dito sa front ng church. These are the 12 apostles. And dito yung nasa baba. And then yung nasa taas naman, those are the kings, queens, the monarchs, and other important people in Portugal. Ito yung 12 apostles may hawak ng bottle. Tapos ito, yung ika-third, 1, 2, 3. The third apostle, makikita nyo may inaapakan siya na dog. Dog daw yan.
dahil at that time, ang mga tao, they believe na the dogs bring evil something, parang ganon. So we're going inside the church. It's a nice, and it's a big church. You see the big door. Tapos, ayun yung church. So ngayon, may sun, kaya makikita niyo yung it's a monastery, pero actually Santa hindi. Maria, that's the other name. Yeah. Ito to, yung may sun ngayon, kaya makikita natin yung reflection ng mga stained glass. Pagka daw ang sun dun sa likod, yung stained glass na yan, ang ganda-ganda raw kasi itong buong stretch ng tiles dito, yung flooring, ano daw yan, yung nagre-reflect doon yung mga stained glass na yan. Tapos, yan yung parang swastika. Ano yan siya? Siya yung isa, parang signature nung isang mason na gumawa nitong mga tiles na to. So marami kang makikitang mga ganong symbols dito sa tiles nila. Tapos, ang Gothic church, ang cross is from the main door up to the end of the church. Kaya makikita nyo walang... So usually pag altar, regular, wala na sa likod. And then, so, di ba, dire-diretso yan, no? From the main door up to the altar. And then, merong doors on both sides. So, parang nagiging cross na rin siya. Ngayon ito, may maliit na door. Sa lahat daw ng mga churches, kung makikita niyo, or buildings na may maliit na door, yung pala, ang meaning pala niyan is, yung pag may mga kalaban during those times, pag may mga battles, yung mga kalaban nakasakay sa horse. So, yung mga horses nila, hindi makakapasok sa maliit na doors. So, kaya gumagawa sila ng mga maliliit na doors. And then, ayan, labas na kami ng church. Yeah. Ito daw yung unfinished church or monastery rin tawag nila kasi hindi tinapos. King Manuel. Dahil yung si King Manuel, nakita niya to, sabi niya wala namang 16th century. parang anong purpose itong church na to, wala naman. So, nag-build sila sa Lisbon na mas malaki pang monastery, doon sila nag-concentrate at doon yung monastery na natapos. And then if you look at the yun yung the sundial, nakikita mo may sundial silang nilagay dito, kita mo yan. Tapos yung dalawang bata, meron din yung dalawang bata. Yun daw yung pinaka-importanteng, is that a gargoyle pa rin? Hindi. Parang ano lang siya, a small statue ng dalawang bata. Ayan. Ano ba sabihin niya? Very important figure daw yung dalawa na yan. Yung pwede na facing Spain. Yeah. So, Yung pet is facing Spain. So at that time, di ba may battle nga, gustong kunin ng Spain tsaka French troop itong Portugal. Kaya yung parang sinasabi nila na daw. Okay, so we're going to the next destination. Nagdi-day tour kami. So I'll see you again later, guys.
yung ano, Nazare. Yeah. Oo. Oh, ganda. Nazarene? Nazare. Parang Nazareno. Nazarene? Yeah. Okay, so andito naman kami ngayon sa Nazare, still in Portugal. Ang ganda ng place. Meron dito sa baba, may makikita kang parang village or town. Hindi ko sure kung ano yan. Tapos, ang ganda kasi lahat ng roof dito is red. Red pala yan. And then in time, nag-fade ng konti kasi sa sun ang color. Ang ganda pala talaga ng Portugal. At first, parang hindi ko siya masyadong na-appreciate. Pero ang ganda pala. So it's a nice place to visit. Pero yun nga lang, kailangan kumuha ka ng tour for you to be able to see the beautiful places dito sa Portugal. Ayan o, ang ganda ng cliff na yan o. Look at the bird. May bird. So, kung malakas ang loob mo, merong pathway going there to the cliff. Kung malakas ang loob mo, I'm not sure kung merong mga nagda-dive kaya dyan from that cliff. Ay, merong ano, tingnan mo oh, merong, anong tawag dyan, yung parang inlet. Breakwater. Yeah. So, may mga boat na pumapasok dyan. Ang ganda ng sand ng beach nila. As usual, ang linis. And then we're going down. Ooh. Ang sabi ng tour guide namin, andito raw yung pinakamalaking waves in the world. Yung sabi niya. Ha? Ang record is? 26 meters daw. Okay, bababa kami. Ayan o, lakas ng waves. Okay, pati ang ano, ang lupa is red. So, siguro pag maulan, maputik dito. So, ano ito? Ang ganda. Yung legend sa yung surfing capital ng Portugal. Oo. So, dito mismo yung surfing capital ng Portugal. At highest and the biggest wave daw. Pero walang nagsisurfing. So, malamig na. Tsaka baka hindi ganun kalakas ang waves ngayon, kaya baka kaya ganun. Yan, parang sarap nga mag-surfing dito. Ang lapad ng area for surfing. Masyadong matataas ang waves. Wala, hindi pa ano. Hindi pa ano, yeah. Kaya siguro wala nagsisurf.
Ganda. So, ito, may makikita kayong statue na ang head niya is a deer. Ang lower part is tao, human. Tapos yung taas, anong legend? Natutulog yata ako kanina na i-explain niya. Ikaw mag-explain, ano raw yan? Ang legend. Nahabol ng itong deer na to, it's a devil pretending to be a deer. Tapos hinahabol niya itong nakakabayo. Tapos nung nasa may cliff na, nagdasal tong nakakabayo na sa Lady of Nazareth. Tapos hindi na tumayo yung kabayo kaya hindi siya nahulog. Tapos ito may mga windmills. Marami silang windmills dito. Tsaka marami rin may mga solar panels. Ang gaganda ng mga houses nila. Ang ganda kasi parang pare-pareho ng mga colors. So, ang ganda pala ng place na red ang roof, uniform. Okay, so next time ulit. Yan na muna dito sa Nazaré, Portugal. Nakalimutan naming mag-vlog. Pagdating ng pagkain, gutom na gutom kami. Pero ito, kumakain na ako, almost done. Salmon ulit ang kinain ko. Si Dan Sibas, pero tapos na siya. So, may boiled potato, may veggie. Ang veggie nila, ikaw ang bahala kung anong gusto mong dressing. So ako ang olive oil, vinegar, and salt ang nilagay ko na dressing dito sa salad ko. So lettuce and carrots, tapos may onion. Tapos ang sarap, guys, masarap. Tapos ang ganda ng aming view kasi overlooking the ocean. Yan, overlooking the beach, tsaka yung cute na village or town. Ayan. So ang sarap ng kain namin. So, kaya kami dito, dinala ng aming tour guide na dito raw kami kumain. Tapos, sinadjust niya itong restaurant na to. Masarap talaga yung timpla ng fish nila, yung salmon, tsaka sibas. Tsaka, ang sarap nitong vinegar, tsaka olive oil na, dressing dito sa salad. Okay, guys. So, syempre, may coke na naman. Taas na ng sugar nito. Okay, so see you again next time. Yeah, you need to go down to see the image of Our Lady. Tikal, meron? Where's the image? Para daw kailangan. Ito! Oh, there. Yeah. I was looking at the window. So, nasa Obidos kami ngayon. It's a walled village. So, nakapaikot dito ang walls. Para ito siyang sa Avila sa Spain. Na meron silang ganitong place. So, let's explore the place.
na tumutugtog yan kanina ng music. So yan na siya. So ito yung village within the walls. Ito, may mga ginja na wine. Oo, dito daw nag-originate itong klase ng wine na to. Sa makeup. Tapos ito, yan, may cup na real cup na glass. At yan, may cup din siya na that's actually a chocolate. Na-try namin yan. And hindi ko alam na may alcohol. Hindi ko kasi matake ang lasa ng something na may alcohol kasi feeling ko lasang tuba. So, ayan ang cute. May mga local stores. Alin? Ang alin? Tingnan nyo ang mga sasakyan dito. Yan, ang liliit ng mga alis, ano, para nakakadaan ng mga sasakyan. Dito, sa Portugal, ano yan, kahit nasaan na may space, pwedeng dumaan ng sasakyan as long as kasya sila. So, ang cute. May mga ano siya, oh, may mga table sa labas. Ang ganda. Cute ng village na to. So, of course, it's a tourist spot. So, ang cute ng ano, ganda ng Portugal. Dami mo makikitang mga interesting places to see. Yeah, puro siya restaurants. Kasi maraming mga tourist ang pumupunta dito. Parang sarap ng kinakain niya. Namimiss ko na ang fruits. Wala masyadong kaming nakikitang fruits. Or siguro kasi wala rin naman kaming napupuntahan na. Ay, tingnan mo, mga bougainvillea pala to sa walls. Tingnan mo. Ayan, mga bombells. Iba-ibang colors. Tsaka yan, parang may orange. Ang cute nitong, ang cute nitong restaurant. Nasa ilalim. Medyo basement ang konti. Tsaka ito, gumamela. Right? Gumamela siya na malaki. Gumamela na malaki, hindi ba? Ito yung church nila. So maraming church dito sa Portugal. And ang sabi ng tour guide, free time kasi namin ngayon. Balik kami ulit after an hour dun sa sasakyan. So ang sabi ng tour guide, lahat daw ng mga churches dito talagang nagagamit. Meron talagang mga nagsisimba. Dito kaya, hirap lang maglakad kasi kung hindi maganda ang shoes mo, mahirap maglakad kasi ganito ang kanilang mga daan, yung mga stones, cobblestones. Ayan. So, kailangan comfortable. Ang shoes, tingnan mo mga gumamela nila. Pinapaano nila sa walls. Yan yung parang decorative plants nila sa walls. Tingnan nyo yung isang sasakyan, wala na makadaan. Although marami namang ibang, paano kaya sila bababa? Nakaharang na ng isang sasakyan. So kahit nasaan ka, pwede mag-park. Wala na siguro, parang that's outside the wall na. Parang palabas na sa wall. So it's another church pala. Hindi dito. Ayan, narinig niyo yung bell ng church. Ganun lang kaikli. Isang bell. Then, ikot tayo dito sa iba pang parts ng village. Dati, occupied ito ng mga Moors until tinake over ng 12th century ng mga Christians.
ang mga Moors parang mahilig silang i-ano yung lugar kung saan sila, no? Lagyan ng mga walls. Ayan, oh, ang ganda ng roses. Tingnan niyo itong mga bougainvillea, oh. Tingnan niyo guys, oh. Gumagapang sa walls. So, bombels and roses ang nakikita namin mga flowers. Ooh, mga handmade tiles workshop place ito. Guys, hinihingal ako. Kasi ang daming paakyat. Ito, cute din, oh. So, last day namin ngayon sa Portugal. So, habang tumatagal, mas nagagandahan kami sa... Sample lang po ako, $1. Magkano yan? Wala akong €1? wala akong €1. Ako naman. Merong white? Oh, Chocolate. You wanna try? no. I've tried it. €1. €1. I don't have €1. So, ito yung sinasabi ng wine na, taka, chocolate yung brown na yan. So, ayan. Tingnan nyo, ha. Pagkano ka? Chocolate yan siya. So, yan ang wine. Tapos, Licor de Ginja de Obidos. Dito yan nag-originate. Tapos, yan ang cup na chocolate. So, yung iba, tinatapon nila yung chocolate cup na yon kasi akala nila, hindi nila alam na pwedeng kainin na chocolate pala yun. So, anong lasa? Masarap ba? Ano ba yon? Ginger? Wine? Yung wine. Ginger is wine. Ginger pala is wine. Hi, Dahlia. Dami mo dito nag-originate. Yeah, dito yan nag-originate. Yang ano na yan. Ginger wine. So yan, St. Mary Square na yan dito. Santa Maria. Ha? Yeah. Ayan na yung church. Isang church ulit. So marami talagang churches dito sa Portugal. Tsaka talagang nagsisimba talaga yung mga tao dito. So, syempre dun sa Fatima, dinadayo. Cute naman ito, oh. Tingnan mo. Pakita mo. Ang ganda. Yeah. Tapos, so marami siyang mga stores and shops. Cute little stuff ang pwede mong bili ng mga souvenirs. So, paakyat ito sa church. Meron din silang bookstore. Oh, and sardines. Oh, dami palang sardine stores talaga dito sa Portugal. Ito to sa Lisbon. Dan, pakita mo itong maraming bombels. Tingnan nyo. Ang dami, oh. Purple ang color.
Oo, ang ganda ng mga bumbles. Tingnan mo, ang ganda. Wow, cute. Halika na. Ha? Saan? Okay. So, hindi na kayo papasok sa church kasi 1 hour lang binigay sa amin dito. So, okay guys. We'll see mamaya. May isa pang place kaming pupuntahan sa center ng Lisbon. Okay. So, bye. Ito na yung walled city or Obidon. So medyo madilim na ngayon. Ito yung elevator or elevador Santa Justa. So, yun ang room namin. Ayan si Sharon sa may bintana, kumakaway. Kukunti na lang ang pila. Ayan si Sharon. So, andito kami ngayon sa Rua Augusta. Last dinner namin last night dito sa Lisbon, Portugal. And we're eating at Grilled and Company. So, nag-decide kaming mag-try ng paella on our last night kasi syempre andito kami sa Portugal. So, ang in-order ni Dan is Valenciana paella. Mixed salad, veggie salad, tsaka codfish, pineapple shake, Coke, and water. So, yan na muna. So, ito yung paella nila is, it's good for one person. Ang price niyan is around 15 euro. Itong salad is around 10 euro. Tsaka itong codfish is around 14 euro. Ang pineapple shake naman is around 4 euro. Ang Coke is mga 3 euro. And water is 2 euro. So yan. So yan ang aming dinner tonight. So hopefully masarap to lahat. Okay? So, andito kami sa Rua Augusta. Last night namin dito sa Lisbon, Portugal. Andito kami sa place na parang Rambla dito ng Barcelona. So, dito maraming mga namamasyal na mga tourist, maraming mga kainan. Kaya lang medyo late na kami nakapunta ngayon kasi ang tagal nung tour namin today. So, may mga nag-close na ng mga restaurants. Tsaka, syempre, marami ng mga nakakain. So, ito, meron silang seafood. Ang lalaki ng mga lobsters nila. Tsaka, yung crab. Oh, no. Ano yan? No? Oh, yeah. Puro iba-ibang klase. And you can check the menu. May I show you the menu? And then, ayan, may mga shrimp, may crab, and fish. What time are you closing?
What time are you closing? We are closing at 11 o'clock. Oh, 11. Okay. Want to look Later, the menu? we're doing some video. No, 11 is like 10:30. That's the last. Last, like our kitchen going to be closed. Okay. We have nice place inside. And Oh, you it's can this sit place here. Okay. This and this. Okay. So inside no cold. Okay. And we can sit here outside as well. Okay. Inside is better. Oh, okay. Ay, hindi ko natanong. At least open sila up to 11 kung gutumin tayo. So ayan, sayang wala ng mga tao. Nakakain na lahat kasi late na eh. It's 8:15. Tapos medyo malamig pa. So lahat ito, itong area na to, lahat restaurants and shops. So usually yung pinupuntahan naming mga restaurant, yung maraming tao kasi most of the time, it means na masarap yung pagkain nila. Kaya sila pinupuntahan ng mga tao. So yan. Pati dito, everywhere, may mga tables and chairs for people to sit and eat. Ayan, totoong tao yan. Humihingi ng yan yung kanyang, how do you call it? Yan yung kanyang way of earning money. Ano to? Ang menu nito is noodles with seafood. Seafood noodles. Tsaka mga fish. Come, have a look. Oh, paella. Pwede negra? You have the negro, yes. How big is that? It's for the one Is it? person. Oh, so we can share because I don't really eat paella. If, But- if you want to try the test, yes, you can. So of he course. can finish one How big one is order. this? He can finish it. It looks big, but it's the thinning, you know. It's the Oh, thinning, that's not good. much. That's good. We can But try it's, it. you can share. Okay. Come with me, So what nice time job. are you closing? No, we're doing some video first, and then we'll come back. Come to me. We'll go. okay? We'll go around, and My then we'll name come is back. Saiful, okay. Well, Come to what's me. your name? Saifo. Saif, yeah. Okay. Thank you. Yeah, the Yes. table is here. Okay. Okay, we'll be back. Tapos ayan oh, may mga nag-ano siya, gumagawa siya ng mga names on the baby products, baby stuff. Nazara. Balikan namin mamaya yung paella. Yan, hanggang dun yan sa dulo. Ayan din, no? Grilled and Company. Ang kaya, ayan, maraming kumakain, no? Tingnan natin yung menu nila. Ito to. Tingnan ko yung mga pagkain nila, yung kinakain nila. Puro mga seafood ang kinakain nila. Ito, oh, Dan, oh. Dan, ayan, oh. Ah, gamba. And what else? What time are you closing today? What time are you closing? What time are you closing today? The kitchen 11. At 11. So we have to come back before 11. Yes. Okay. Ayan, oh, may mga paella sila. Negro. Naga. Ito mga pastry. Ayan, may mga Portuguese tarts and macaroons and other baked items.
Medyo malamig kasi gabi na. Tsaka November na, so mag-winter na talaga. Medyo lumalamig na rin dito. So ayan, usually ang normal dito, marami talagang tao. Kaya lang yun nga, gabi na at malamig. So, kukunti na lang. But siguro mas mabilis na yung pag-prepare ng food. Kasi hindi na ganun kabisi ang kitchen nila. Yan yung kitchen, sana masarap, kaya lang malamig. Masarap. Thank you. Yan, more tarts, more pastries. Chocolate. Ayan. Port wine offert. Merci. Ito yung bakalhaw. Bakalhaw, ano din yan, popular dito. Ano siya codfish cake. Dan. Ayan o. It's a codfish cake daw. Hi. Try natin mamaya. Hindi pa natin yan na-try Popular yan dito. Ha? So, yun. Dito kami kakain on our last night here in Lisbon. And tomorrow, Amsterdam na kami. Okay. Yeah. Dad? Okay. Ha? Plaza? Hindi- Commercial? Commercial. Wala na, close na yung mga stores. Safe naman mamasyal dito kahit nagabi na kasi marami pa rin tao, plus maraming mga pulis na umiikot. Okay. So yan ulit yung official store ng soccer or football team ng Portugal. So yung kanila, yung number one soccer player ngayon is si Cristiano Ronaldo. This is him. Yan o. So, andito yung mga original, hindi fake na mga shirts and other stuff of Cristiano Ronaldo. So, ang dulo nito is a big plaza. Diyan maraming taong pumupunta. Diyan din kami kumain kagabi ng dinner. Yung buffet na seafood. Ayan, merong entertainer. Ayan. So dito kahit na naka-red light, kung wala namang mga cars, nagko-cross yung mga tao, nakikicross na rin kami. Ito yung Skechers store nila. Ang daming very colorful na mga sapatos. Sa Praca de Commercial. Okay. Ay, red na. Okay. Red na. Dito rin kami sumasakay ng tram, tsaka hop-on, hop-off bus. So, yung restaurant doon na may mga lights, doon kami kumain kagabi. Pero ang tagal-tagal ng
pag-prepare nila ng food, mawawala na yung gutom mo bago dumating yung food. So, yay! That's it! Last night, last day in Lisbon, Portugal. See you again, maybe in the future. Bye!